Elizabeth's POV. Kailan mo ba ako balak bigyan ng anak, Elizabeth? Seryosong tanong sa akin ng asawa kong si Hector. Kasalukuyan tong nakaupo sa ibabaw ng kama habang matamang nakatitig sa akin. Kapapasok ko lang ng silid namin nang maabutan ko tong tila malalim ang iniisip. Hector, you know that I'm trying my best. Saad ko sa malumbay na tinig dahil ito ang paulit-ulit niyang tinatanong sa akin sa tuwing naaaborido ito. We have been married for 3 years. Do I still have no right to demand a child from you? Hindi ko naiwasang hindi mapapitlag. Ramdam ko ang magkahalong lungkot, galit at pagkadismaya sa tinig nito, ngunit wala na akong magawa kung di tanggapin ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Hector. Of course, you have the right to demand a child. You are my husband. Pero anong magagawa ko kung di pa napapanahon? Saad ko na kinadilim ng mukha nito, sabay biglang marahas na tumayo at nilapitan ako. Hindi pa napapanahon? Sa tagal na nating mag-asawa, hindi pa to napapanahon sa'yo? I want a child from you, Elizabeth, but I did not know na wala ka naman palang kakayahan. I should have married your twin sister instead of you. Otomatikong lumipad ang kanang palad ko sa mukha niya. Kusa na ngang dumaloy ang mga luha mula sa mga mata ko dahil hindi ko na kayanang tanggapin ang masasakit na salita na bitawan ni Hector. Tama bang naririnig ko? He regretted marrying me and he should have married my twin sister instead of me? You regretted marrying me? Puno ng galit kong tanong, ngunit tumarap lang to sa akin na tila walang mababakas na pagsisisi sa mga sinabi nito. You heard me, Elizabeth. Why, Hector? Why? Lumuluhang tanong ko, ngunit nag-iwas lang to ng tingin sa akin. Lumapit ako sa kanya, tinawakan ng manggas ng suot nitong t-shirt at marahang inalog. Nagbabaka sakaling nabibigla lamang to. Stop asking me, Elizabeth. I am tired of this. Bakit pa parati tayong humahantong sa ganitong usapan? Bakit palagi mo na lang ipinamumukha sa akin na ako yung mayroong diferensya sa atin? Marami ng mga doktor ang tumingin sa akin, sa atin. Pero wala naman silang makitang mali, kung di bakit hindi pa ako mabuntis-buntis pero ikaw, sumusuko ka na agad? Hinawakan nito ang magkabilang braso ko at pinakatitigan akong mabuti sa mga mata. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kapag hindi mo pa ako nabigyan ng anak sa loob ng 6 na buwan, maghiwalay na tayo. I will file an annulment at maghahanap ako ng iba na pwedeng magbigay sa akin ng hindi mo kayang ibigay. Nangihina akong napabitaw sa manggas nito at pabagsak na napaupo sa malamig na sahig. 6 na buwan? Tinaningan mo na ang pagsasama natin bilang mag-asawa dahil lang hindi kita mabigyan ng anak? Ani ako rito habang nakatingin sa sahig. Ano pa ba ang silbi ng pag-aasawa at pagbuo ng sariling pamilya kung walang kakayahan ng isa na bumuo nito? I married you because I want to build my own family with you. But tell me, Elizabeth, how? You cannot even bear a child inside your womb. Is that your definition of marriage? You're going to dispose of your wife just because I am not yet pregnant. Napakalupit mo, Hector. Puno ng hinanakit kong saad at napakagatlabi na lang ako upang pigilan ang paghikbi. I have nothing to say to you, Elizabeth. Akmang ihahakbang na nito ang mga paa nang yakapin ko ang kanang binti niya at nagsusumamong tumingala dito. Hector, palalagpasin ko lahat ng masasakit mong sinabi sa akin. Just tell me na hindi mo pinagsisisihan akong pinakasalan mo. Bawiin mong sinabi mo kaninang nagsisi ka. Yumukulang lalaki, tinawakan ng balikat ko para itayo ako at hindi ko inaasahan nang bigla niya akong niyakap. Ibinagsak ko ang aking mukha sa balikat nito at doon na nga tuluyang kumawala ang malakas kong pag-iyak. We both know that our relationship is just an arranged marriage. I chose you between you and your twin sister because you caught my interest. And I'm expecting na mabubuntis ka sa lalong madaling panahon pagkatapos nating ikasal, pero binugo mo ko, Elizabeth. We've been together for 3 years and there's still no sign of you that you can carry my child. Hindi ako hihingi ng tawad sa salitang alam kong tama lang sabihin at dapat mo lang marinig. Saad ni Hector sa pagitan ng pagyakap nito sa akin. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman sa kabila ng mga katagang binitiwan ni Hector, ngunit isa lamang alam ko, mahal na mahal ko siya at hindi ko kaya na mawala siya sa buhay ko. You love me, right? You chose me because you love me. Both our families arranged our marriage and you agreed to marry me without any hesitation because in the first place you love me. But how can you do this to me? Bakit ang dali lang para sa iyong sabihin na maghiwalay na tayo dahil lang di kita mabigyan ng anak?
Huminga to ng malalim at tumiwalay sa akin, tsaka hinawakan ng magkabilang balikat ko. Yes, I love you, Elizabeth. Hindi tayo tatagal ng ganito kung di kita mahal. But this marriage won't work anymore if you can't give me what I wanted. At hindi mo dapat nilalang ang kagustuhan kong magkaroon ng anak sa'yo. Kaya ako nag-asawa hindi para mag-asawa lang. I want to see my seed growing. Gusto kong makitang pag-usbong ng sarili kong tagapagmana. And this marriage won't work kung wala ako magiging anak sa'yo. Hector, please, don't leave me. Pagmamakaawa ko na mas lalong ikinalamlam ng mga mata nito at nag-iwas ng tingin. 6 na buwan, Elizabeth. 6 na buwan like what I've said to you, and you have to keep your body healthy and we will try harder makabuo lang tayo. I won't stop hanggat hindi ka nabubuntis. Kung kailangan wala tayong pahinga sa kama, gagawin natin, mabuntis ka lang. Saan nito na siyang kinagalak ng puso ko? Ngunit sa kabilang banda napakasakit sa akin dahil 6 na buwan lang at sa loob ng mga buwang yon, kailangan kong magdalang tao. Maya-maya, binitawan niya ako at takmang lalabas na ito ng silid, ngunit agad ko siyang pinigilan. Where are you going? Gabi na. Wala sa sariling tanong ko habang talikuran kaming nakaharap sa magkabilang dingding ng silid. Magpapahangin at mag-iisip-isip. I have to relax and refresh my mind. Mabilis kong niyakap ang likod nito at inilagay ang mukha ko dito upang pigilan siyang wag umalis sa tabi ko. Pakiramdam ko anumang oras iiwan niya ako, kaya hindi ko siya hahayaang lumabas ng silid. Don't leave me. Pakiusap ko at rinig ko ang pagbuntong hininga nito, saka siya muling humarap sa akin. Make love to me. Let's try this night, please. Malay natin baka ngayon o sa makalawa, makabuo na tayo. Not now, Elizabeth. I am not in the mood. Sad nito at tuluyan nang lumabas ng silid. Sa kabilang banda, magdabag na hindi umuwi si Hector at magdamag din siyang naghintay, ngunit walang dumating. Kaya kinaumagahan, maaga siyang nagayos ng sarili. Kesa magmukmok kakahintay, mabuti pa lumabas na lamang siya. Naisip niya na bumisita sa bahay kung saan siya lumaki at medyo may kalayuan din sa Angeles City. Namimiss na niya ang kanyang mga magulang at ang kakambal niya. Habang lula ng sasakyan, hindi na siya nag-abalang mag-text o tumawag kay Hector na aalis siya. Hinayaan niya tong umuwi at dahan-dahan itong wala siya sa bahay. Total kagabi pa siya tumatawag dito. Pero panay lang ang ring nito at hindi sinasagot. May 2 oras din na naging biyahe niya nang tuluyan siyang makarating sa bahay ng kanyang mga magulang. Inayos niya muna ang sarili, siniguradong walang bakas ng luha sa mukha niya, ngunit di niya maalis ang pabumugto ng mga mata na siguradong mahahalata ng mga ito oras makita nila ito. Buwaba siya ng sasakyan at kagad siyang sinilubong ng mga maids. Tamlay niya lamang itong kinawayan. Ma'am Elizabeth, naku, hindi niyo sinabing bibisita po kayo. Magiliw na bati sa kanya ni Yaya Linda na siyang matagal na rito at ito ang nagpalaki sa akin. Hello, Yaya Linda. Nasaan sila? Nandyan ba? Nasa loob po at nagbe-breakfast? Sagot nito at giniya siya sa loob ng bahay. Agad silang tumungo sa dining area. Naabutan niya ang mga ito na masayang nag-uusap-usap na mayroon nakasamang tawanan at ang unang nakapansin sa akin ay si Eleanor, ang kakambal niya. Agad na napalis ang ngiti nito at napalitan ng kaseryosohan nang makita siya. Napalingon na rin sa kinaroroonan niya ang kanyang mga magulang. Gulat na natutop ng kanyang ina ang bibig nito nang makita siya at agad-agad tong tumayo para salubungin siya ng isang mahigpit na yakap. Ganon din si Papa na masayang nakangiti sa akin. Anak, ang tagal na nang huli mo kaming binisita. We miss you. Masayang sambit ni Mama at hinawakan ang kamay niya. Oo nga, anak. Come here. Join us. Let's eat. Saad naman ang kanyang ama at giniya siya sa isang bakanteng upuan. Dumako ang atensyon ni Mama kay Eleanor na tahimik lang na nakatingin sa akin at tila nakikiramdam kung dapat ba niya akong batiin o salubungin. Eleanor, bakit nakatingin ka lang sa kakambal mo? Hindi mo man lang ba siya babatiin? May ilang buwan din natin siyang di nakita. Sita ni Mama kay Eleanor at saka lang to pilit na ngumiti sa akin. Naging malamig ang mga tingin nito sa akin simula nung siya ang piliin ni Hector na pakasalan at hindi ito. Oh, I am so sorry for my rudeness. Welcome home, sis.
Kunwari ay gulat na pukaw nito, ngunit halata naman na napilitan lamang tong batiin siya. Hanggang ngayon, bitter pa rin. Napailing na lamang siya matapos ng plastic nitong pagbati sa kanya. So, how's your life with Hector? Is he still treating you like a queen? Tanong ni Papa na ikinayuko niya at saka tumango. Yes, Papa. Walang problema sa pakikitungo sa akin ng asawa ko. He is still sweet and caring but we're now facing serious problems in our marriage. Kita niyang nagkatinginan sina Papa at Mama, sabay nagbalik tingin sa akin at tila sinusuri nila akong dalawa. I see. That's why you made a sudden visit and you want to talk about it with us, right? Kanina ko pa napapansin, your eyes look puffy. Saad ni Papa na hindi niya napigilan ang sarili na mapaiyak na naman. Oh dear, biglang sambit ng kanyang ina. Tell us, what's the problem, Iha? Ma, Pa, gusto ni Hector na makipaghiwalay sa akin dahil hindi ko siya mabigyan ng anak and I cannot blame him for that. We've been together for 3 years pero di ko magbuntis. Mababa ka sa kanila ang labis na pagkagulat at sabay-sabay kaming napapitlag nang bigla na lamang hampasin ni Papa ang hapagkainan dahilan para magbagsakan sa sahig ang mga baso at kubyertos. Nicholas, calm down. Sita rito ni Mama. Paano ko kakalma, Victoria? Gayong balak hiwalayan ni Hector ang anak natin dahil lang sa hindi siya mabuntis-buntis. Huminga na lang siya ng malalim at mariing napapikit. Hindi siya naparito para masamain ang imahe ng asawa niya. Narito siya para humingi ng payo kung ano nga ba ang dapat niyang gawin dahil wala na siyang maisip na ibang paraan para hindi siya iwan ni Hector. Pa, huwag kayong masyadong magalit dahil narito ako para humingi ng payo kung ano ba ang dapat kong gawin sa sitwasyon ko. I don't want to lose my husband. I love him so much. I am too desperate to have a baby and get pregnant as soon as possible. Nagkatinginan muli ang mga magulang niya at si Eleanor naman, halatang hindi rin ito nagustuhan ang ibinalita niya. Kitang-kita niya ang pagguhit ng pag-aalala sa mukha nito. Ano bang sinabi ng mga specialist doctors na pinagtitinginan ninyo? Sambit naman ni Mama. They found out na walang mali sa akin or either kay Hector. We're both healthy, but we still don't know the reason why I cannot produce a baby in my womb. Kaya hindi kami tumigil sa pagpapa-second opinion. Sagot ko na ikinalamlam ng mga mukha nila. Baka naman kasi hindi kayo compatible. Biglang sabat ni Eleanor, kaya't napabaling kami sa gawin nito at naningkit ang mga mata ko na tiningnan to. Eleanor, pananaway ni Papa dito. What? Walang mali sa sinabi ko. Alam nyo kasi may ganyang case ang dalawang uri ng gender. Maybe his sperms are not compatible kaya hindi makabuo. Is that even possible? Hindi naniniwalang tanong niya. Ngunit inekis lang nito ang dalawang braso at tiningnan siya. There are some studies na may 2% possibilities na nangyayari nga ang ganon. Like what you have said, both of you are healthy, right? So what do you think is the problem here? Sagot nito na ikinayuko niya. Paano nga ba kung tama si Eleanor? Paano kung hindi nga sila compatible sa isa't isa? Eleanor is continuing her study in the medical course, but she's not an OB or a gynecologist, pero alam niya itong mga sinasabi nito. Kung sakali mang tama ka, ibig sabihin, wala na talagang pag-asa na magkaroon kami ng anak ni Hector. Sad niya na tila naman nawalan bigla ng pag-asa. Come on, sis, cheer up. There is still a way. Ika nga nila kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Sad nito kaya napaangat ulit siya ng tingin dito kasabay ng pagkindad nito sa akin. Anong paraan? May alam ka ba? Hindi ako doktor sa ganyan, Elizabeth, pero wala bang doctors na nagsuggest na subukan yung mag-undergo ng surrogation process? Sagot nito na kinabagsak ng balikat niya. Dahil lahat ng doktor na tumingin sa amin, yun din ang suggestions. Pero ayaw ni Hector. They already suggested it, but Hector refused. Ayaw nito dahil gusto nitong dumaan sa natural process. Yung ako lang talaga ang magdadala sa sinapupunan ko at hindi ang ibang babae. Paano nga? Wala kang ang kakayanan na magdala ng anak. Sorry to tell you this, sis, ha, pero let's face the reality. Kung gusto mo na wag kang hiwalayin ng asawa mo, then convince him harder na mag-undergo kayo ng surrogation. Saan nito na may giit, kaya naikuyom niya ang dalawang palad. Hindi siya nagagalit sa kakambal at sa mga sinabi nito.
Nagagalit siya sa sitwasyong kinalalagyan niya ngayon. Pakiramdam niya wala na siyang ibang pagpipilian. Eleanor, don't say na walang kakayanan ng kapatid mo dahil alam nating meron. Sadyang di pa talaga siguro napapanahon na makabuo sila. Papa, walang kakayanan o meron man, hindi nga sila makapag-produce ng baby in a natural way. So what's the right time for that? Elizabeth cannot bear Hector's child because they are not compatible. All I'm saying is what's based on science. Saad ni Eleanor, sabay buntong hininga. Wala talaga tong paligoy-ligoy kung magsalita. Kung anong sa tingin nitong dapat sabihin, sinasabi nito. She is only based on facts. Napansin niya rin that she doesn't sound like she is mocking me. She sounds really concerned about my situation like a sister does. Napangiti siya ng mapait. I know it's really hard for you, Iha, but you have to stay strong. Kung ano man ang kahinat na ng marriage ninyo, baka nga tapang papa mo na hindi pa lang din talaga napapanahon para makabuo kayo. Pangaalo ni mama sa akin, sabay haplos sa balikat niya. Look, Elizabeth, my intention is not to hurt your feelings, but we're talking about the reality. Kaya ka nandito para humingi ng payo kung ano ba dapat ang tamang gawin, hindi ba? Ngayon, I am suggesting you to undergo surrogation dahil yun ang last option ninyo. Stop pressuring your sister, Eleanor. Saway muli ni Papa dito, ngunit nagpalipat-lipat lang ang tingin nito sa aming tatlo. Eleanor is not pressuring me, Pa. Ayos lang and let her talk. Tama naman lahat ang sinabi niya eh. I cannot bear Hector's child because of these possibilities na baka nga our genes are not compatible to make a baby. Dapat ko lang sigurong tanggapin na wala na talagang pag-asa ang relasyon namin ng asawa ko. Bakit parang sumusuko ka na, Elizabeth? Are you really my sister? Hahayaan mong maghiwalay kayo ng asawa mo at ibang babae ang aanakan niya? Mag-isip kang mabuti, Elizabeth. At hindi ko siya ipapaubaya sa'yo para lang maging ganito ang kahantungan ninyo. Ayoko na maghihiwalay kayo at makita ko na umiiyak dahil sa pagiging makasarili ni Hector. Tama ba lahat ng narinig niya na sinabi ni Eleanor? Is she really concerned about me? Ayaw nitong makita na maghihiwalay kami ng asawa ko. She looks matured now at wala nang imahe ng spoiled brat kong kapatid. Natutunan na nito na tanggapin ang mga bagay-bagay. What am I going to do? I'm losing hope. Let me help you to convince him. Presenta nito. Kunot noon niya tong tinignan. What are you saying, Eleanor? Sa pagkakataong to, si Mama nang nagtanong at halatang naguguluhan din kung anong ibig nitong sabihin. Help me convince him? You're making me laugh, Eleanor. Ako nga na asawa, hindi ko siya mapapayag, ikaw pa? Pinagsaklob ng kakambal niya ang dalawang palad at yung mukho na tila may malalim na iniisip, tsaka tumuling nag-angat ng tingin sa amin. I said, let me help you convince him. Hindi ko siya kakausapin ng ako lang. Siyempre, yung kaharap ka. Para lang mas maunawaan ni Hector na hindi lang ikaw ang nahihirapan. Ewan ko lang kung di pa to pumayag sa iaalok ko. What's going on in her mind? Anong alok? Diretsohin mo kami, Eleanor. Wag mo nang pahulain pa. Sabat ni Papa. Maya-maya huminga to ng malalim. Pinagkatitigan kaming mabuti. Willing akong maging surrogate mother na magiging anak ninyo, Elizabeth. It's not a bad idea, I guess. Siguro papayag si Hector kung hindi ibang taong magdadala ng anak niya. We're twins, Elizabeth. Isipin niya lang na sa tuwing tinitingnan niya, ako ay ikaw ako. Napaawang na lamang ang bibig niya at hindi makapaniwala, tinitigan ito. Eleanor! Panambay na sabit ng dalawa. Suggestion lang naman yon, Ma, Pa. Nasa kanilang mag-asawa pa rin kung willing ba sila na tanggapin ang offer ko para maging surrogate mother ng anak nila. Hindi naman yon sapilitan. Naisip ko lang din kung anong makatutulong para hindi na masira ang marriage nila. Kung mapapayag mo man si Hector, pas ako hindi. Saan nang nagtaas ng tingin nito? Why would I allow my twin sister to carry our child? Gayong alam ko na may history sila ng asawa ko. Her idea is insane. Well, it's up to you, sis. Sabi ko nga walang sapilitan. Pero kung sakali mang magbabagong isip mo, bukas ang pinto ko para sa'yo at willing akong makipag-negotiate sa inyo. Sad nito at ngumiti. Maya-maya tumingin siya sa kanyang mga magulang para hingin kung anong komento ng mga ito. Ngunit bakas din sa mukha nila ang tila pagdadalawang isip. Mama, Papa, baka naman meron po kayong alam na ibang paraan. It's really hard to decide what we're going to do, Iha. Even me and your mom cannot suggest something that will help you. Malungkot na sagot ni Papa na ikinalaglag ng balikat niya.
Should I accept my twin sister's offer? Hindi ganon kadaling magdesisyon, Eleanor. Saad niya kasabay ng pagyuko. If you're thinking na aagawin ko ang asawa mo sa'yo, pues wala akong balak. I'm happy with my single life. Hindi rin ako interesado sa lalaking pagmamayari na ng iba, lalo na ng kakambal ko. At 9 na buwan lang naman, Elizabeth. After nun, maghihiwa-hiwalay na tayo ulit. I am doing this for the sake of your marriage with a man na alam kong mahal na mahal mo. I'm willing to sacrifice my sexy figure para lang sa inyong mag-asawa at sa ikaliligay ninyo. Kung di ko lang maatim na makita kang iiwan ng asawa mo, hindi ko to gagawin. Mahabang litanya nito na nakapagpatigil sa kanya. Hindi niya napigilan na maging emosyonal. Hindi ko alam pero bakit ang gaan sa pakiramdam na marinig ang dahilan kung bakit gusto nito akong tulungan. She's willing to surrogate herself, wag lamang akong iwan ng asawa ko. Is that what sister love is? I may look desperate now pero yun naman talaga ang totoo kaya hindi ko itatanggi. Is that true? Nauutal niyang tanong. Tumayo ito at lumapit sa akin. Hindi na tayo mga bata, Elizabeth. Para lang mag-agawa ng iisang laruan na pareho nating natipuhan. If I let you have him, at hindi naman ako nag-aasam pang ako ang magugustuhan niya. We are now adults. Gagawin ko to dahil alam kong itong kailangan mo. Saad ni Eleanor kaya't otomatiko siya na yumakap dito. Lumamlam naman ang ekspresyon ng mga magulang namin habang pinapanood kami dahil ito na ang matagal na nilang gusto. Ang magkaayos kaming dalawa ng kakambal ko. I can't imagine na sa ganitong sitwasyon ko pa ito maaasahan. She's willing to sacrifice her body. We all know Eleanor. She's very conscious when it comes to her figure, pero naisip nitong maging surrogate mother para lang tulungan siya sa problemang kinakaharap niya.